What's up mga ka-YT? So for today's video is ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng CAV online. O paano ang process ng e-CAV. Yes, tama po narinig nyo. Pwede na po tayong kumuha ng CAV online. And then, syempre, bago po tayo kumuha na or mag-apply ng CAV online, kailangan po kumuha muna tayo ng mga needed requirements. Syempre, una nyo po dapat gawin is pumunta kayo sa university or school kung saan po kayo nag-graduate and then mag-request po kayo doon ng documents for e-CAV. Sabihin nyo lang po magre-request kayo ng certified true copy ng inyong diploma in TOR for e-CAV. So, alam na po nila yon, ibibigay po nila sa inyo yung mga needed requirements para po sa inyong CAV application. So, abutin lang po ng mga 3 days or 2 days. Depende po sa university or school na pinanggalingan nyo kung gaano katagal yung process ng pagkuha ng requirements for CAV application. So, yung akin po is tumagal siya ng 3 days bago ko siya nakuha sa school ko. So, kapag okay na po yung mga papers nyo at meron na po kayong requirements for CAV application, pwede na po kayong mag-apply online. So, paano nga po ba mag-apply online through e-CAV po? So, tuturo ko po sa inyo yung step-by-step process po kung paano po tayo mag-apply ng CAV application through e-CAV. So, first step po is syempre pupunta po tayo sa website ng e-CAV. Siyempre, punta po muna tayo sa ating Google para po ma-search natin yung ating yung e-CAV. So, yung website ng e-CAV. And then, search po natin yung ecав.ched.gov.ph. And guys, lalabas dun sa una. Ayan na, nasa taas na siya. I-click nyo lang po yan. And then, pupunta po kayo dyan sa site ng CHED. So, ayan po, kapag po kayo nandyan na, kapag po kayo ay wala pang account, syempre kailangan nyo pong gumawa ng account. So, kailangan nyo pong gawin dyan is mag-sign up po kayo. So, ayan, pindutin lang po natin yung sign up and then pupunta na po kayo dyan. Meron po dyan lalabas na name, email address, password, and fill upan nyo lang po yung mga needed information. Gawa kayo ng password nyo, confirm nyo lang, and then pwede na po kayong mag-sign up and makagawa na po kayo ng account. So, yung akin po is dahil meron po akong ready account for this CAV application. So, magla-login na lang po ako and then dito po ako nag-login sa cellphone ko para mapakita ko po sa inyo. And then kapag naka-login na kayo, mapupunta kayo dito sa dashboard. Ayan po yung dashboard and then ayan, lalabas po dyan yung e-CAV. Ayan po, kapag po lumabas yung e-CAV, syempre po, i-click nyo lang po yung access. And then, ayan, mapupunta kayo dito. And then, makikita nyo po dyan yung application ko na nung nakaraan, na na-release na po yung CAV ko. So, ayan po yung application ko. Nakalagay dyan is release. So, dahil po tayo ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-apply, punta po tayo dun sa new application. And then, basahin nyo lang yung acknowledgement and then click the box. Ayan, I confirm that I have read and then continue. Ayan, nalabas po dyan yung application form. So, kailangan nyo po lang fill upan yan, yung mga needed information, region, institution. Ayan, sa region po, syempre dahil po ako ay region 4, pinili ko po region 4A Calabarzon. And then sa institution, piliin nyo lang po yung school nyo or your university. Ayan, hanapin nyo lang po dyan yung university nyo, name ng university kung saan kayo graduate. And then, after that, click nyo lang kung anong year kayo nag-graduate. And then, mapupunta kayo dun sa choose your program. Kung ano yung course na, anong course nyo. Ayan, piliin lang po nyo dyan yung kung anong course na kinuha nyo. So, dahil ako ay Bachelor of Elementary Education, yun yung pinili ko. And then, kapag okay na lahat, click nyo lang po yung next. And then, ayan guys, mapupunta kayo dyan, i-review nyo lang yung application. So, ayan guys, kapag okay na yung mga information nyo, i-double check nyo lang na mabuti. And then, mapupunta na kayo dito sa documentary requirements. And guys, so, kailangan nyo lang din dyan fill upan or piliin yung mga needed information. Ayan, application type
Of course, yung akin is for abroad use. So, pipiliin ko abroad use. For local naman is kung dito lang kayo sa Pinas, for employment dito sa Pinas, piliin yung local use. So, since yung akin is for abroad, pipili din ako ng bansa kung saan ko siya gagamitin. So, yung akin is sa Qatar siya. So, pipiliin ko yung Qatar. Ayan, hanapin lang natin yung Qatar, guys. And then, click lang natin yon. Ayan. So, after that, kung ano yung student type, kung kayo ay graduate or unit earner. So, yung akin is graduate. And then, ayan. So, dito naman, pipili lang kayo kung kayo ay PWD, indigenous people, solo parent, and then senior citizen. So, yung akin is not applicable, yung pinili ko, since hindi naman ako applicable dun sa mga pagpipilian. And then, for dito is, for application, for purpose naman is for employment yung pinili ko, since gagamitin ko to for working. And then, kung kayo naman ay first-time job seeker, pwede nyo i-check tong box, and then, hindi nyo na kailangan magbayad dito ng fee. So, application fee. Pero, kailangan nyo mag-upload ng barangay certificate if you are a first-time job seeker. And then, ayan guys, punta na tayo sa upload your requirements. Ayan, basahin nyo lang yung reminders guys. Ayan, may mga reminders dyan. Dapat malinaw, dapat naka-PDF. Ayan, dapat naka-scanner and naka-scan yung inyong mga i-upload na documents. Like for example, ayan guys, nag-upload na ako, pero yung in-upload ko is example lang yun kasi hindi naman ako mag-apply. So, pinakita ko lang sa inyo, ayan nyo. After that, after nyo ma-upload is ayan na yung ECAV application form. Nakikita nyo din yung application nyo. Ayan. So, after nga nyo pala guys mag-upload is meron doon lalabas na magbabayad na kayo ng fee kung kayo ay hindi first-time job seeker. So, yung aking binayaran is 80 pesos, guys. And makikita nyo dyan sa application details. Yung mga pinirapan nyo. I-check nyo, guys, kung tama lahat. Pwede nyo i-edit kung may mali. Ayan, guys. Kapag okay na lahat, i-check nyo lang yung box. I hereby affirm that the information I have provided and the documents I have uploaded are true and accurate. Ayan. And next nyo lang yan or i-submit nyo lang kapag okay na lahat. And guys, i-double check nyo maigi kung okay lahat yung mga information na nilagay nyo, kung tama lahat. Ayan guys, i-double check nyo yan lagi. And then kapag okay na, ayan, i-check nyo lang yung submit. And then, since yung akin is hindi ko naman siya i-apply, so pinakita ko lang sa inyo yung step by step. So, hindi ko na siya isa-submit. So, ganun guys yung process, no. And then, pakita ko na lang sa inyo guys kapag na-submit nyo na yan. Ayan, dito na kayong pupunta guys. Makikita nyo na yung application nyo. Ayan, so yung akin is release ang nakalagay kasi nakuha ko na. Ayan guys, sa application ay makikita nyo yung mga details, application type. Ayan, yung mga information na nilagay nyo dun guys, makikita nyo dyan. And then, application number. Ayan, kapag nagbayad na kayo, may bibigay sa inyo yung application number. Ayan. And then, makikita nyo yung payment nyo dyan, yung files na in-upload nyo. Makikita nyo din dyan, guys. May check nyo dyan yung mga in-upload nyo and yung mga information nyo. Pwede nyo i-double check. And then, guys, ayan. Sa payment, ayan yung binayaran ko 80 pesos sa files. Ayan yung mga in-upload ko, yung mga TOR, diploma, and then special order. And then, pwede nyo siyang matrack guys kapag pinaprocess na siya online. Ayan guys, yung pinakakagandahan dito sa ECAB, pwede nyo siyang i-track online. Makikita nyo dyan kapag napaprocess na, kapag may problem. Ayan, yung akin kasi na pending guys, kasi yung upload ko na TOR and diploma is original. Dapat pala yung certified true copy na may sign ng school registrar. Ayun guys, yun yung i-upload nyo, yung may sign ng school registrar. And then, na-pending ulit siya kasi hindi ko siya na-uploadan ng special order kasi hindi naman hiningi doon na kailangan ng special order. So, in-upload ko ulit yung special order and guys, tsaka lang siya na-process na tuloy-tuloy. And guys, makikita nyo, matatrack nyo naman yan guys from time to time. Makikita nyo yung date, kung anong araw siya napaprocess, ano nang lagay ng application mo. Ayan, makikita nyo dyan. Please wait while we review your submission. Ayan, kapag nire-review nila yung submission mo. Ayan guys, ang kagandahan dito sa ECAB. Matitrack nyo talaga guys yung application. And then kapag may problem guys, nakalagay naman dun yung hinihingi nila. Mababasa nyo naman dun kung ano yung problema dun sa papers nyo na in-upload. And then meron dun direction, instruction na kailangan nyo sundin lang.
Ayan guys, yung process ng application ko. Makikita nyo dyan hanggang sa ma-release na siya. Ayan. Na-release siya nung, nito lang din dyan, July guys. Kasi, kagandahan din guys is mag-update kayo. Mag-follow up kayo sa email nila. Ilalagay ko din dito yung email ng CHED. So, depende kasi yun guys kung anong email ng, nyo, ng CHED office nyo. Di ba per region yan? Yung akin kasi is Region 4A. So, yung email nila yung kinuha ko. Syempre, yung email nila yung minessage ko. So, ito nga pala guys, kapag release na, for release na yan, makikita nyo dyan, mababasa nyo na has been approved. Kapag ganyan guys, yung nakalagay na is pwede nyo na pong kunin sa office or sa regional office kung saan kayo nag-apply. So, ayan guys, yung akin is kinuha ko siya sa Batangas kasi dun yung CHED office ng Region 4, dito sa Region 4, Calabarzon. Ayan guys, nakikita nyo, release na nitong July lang din. So, medyo mabilis lang din yung process, guys. Kasi, ang ginawa ko kasi is nag-update, nag-follow up ako sa email nila. So, malaga na i-search nyo sa Google kung ano yung email ng regional office ng CHED nyo, guys. I-search nyo, guys, yung email nila sa Google. And then, yun yung i-email nyo, guys. Yun yung i-follow up nyo. So, napaka-importante yun, guys. Kasi kapag hindi kayo follow up din online, possible na matabunan yung application nyo kasi medyo marami na rin nag-a-apply through through online kasi less hassle nga naman kasi hindi na sila pupunta sa office, 'di ba? Mag-a-upload na lang ng mga requirements online. And then pupunta ka na lang doon kapag for pick up na. So sa amin kasi ba walang walang LBC, walang yung ipapadala na lang. So ayun guys. Kaya sa mga malalayo dyan yung bahay, sa mga province pa, ayan, katulad ko sa province pa po kasi ako, i-try nyo na tong ECAV application kasi laking tulong nito guys para sa ating malalayo. Hindi na natin kailangang gumastos, magpakapagod, pumunta sa office ng CHED para lang mag-apply. Ayan, meron na po silang ECAV, napakalaking tulong po nito. And nilagay ko na po dyan yung step by step process and then kayo na pong bahala intindihin nyo na lang po kung talagang gusto nyo tong itry. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana nakatulong tong tutorial na to.